Hello po, mag-umpisa na po tayo. Gusto lamang po namin i-welcome ang ating mga bagong bisita. Ano nga po mga pangalan? Sandali lang po, inaayos pa. Sino bang ating i-welcome? Gusto lamang po namin kayong i-welcome, mga kapatid. Hindi po aksidente na kayo po ay dinala ng inyong mga pangyapak sa lugar na ito. Gusto lamang po namin i-welcome si Sister Criselda Harada, Kiara Harada, Keiko Harada, Keisuke Harada, Kenta Harada, Irene Subeyama, Ana Aoyama. Gusto lang po sabihin sa inyo na wala po kami ibang itinatas dito, kundi ang Panginoon lamang po. Christ-centered Bible based lang po kami. Hindi namin po tinataas kung pangalan ng church na to, ang pastor po dito. Si Kristo Jesus lamang po. Welcome po. Sana po hindi po ito ang umpisa, hindi po ito ang una. Sana po umpisa pa lang po ito ng pasasama-sama po natin. Maraming salamat po. Ngayon po yan, dala po natin ang ating isip at puso upang pakinggan na po kung ano po mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito. Dito po si Sister Marie, siya po magbibigay ng Word of God ngayon. Hallelujah. Sige na po, bigyan po natin na isang palakpak ang Panginoon. Sa buhay po natin, nakita po natin na napakabuti po talaga ng Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord po. Balik po natin tips ngayon. Pasensya na po. Kasi po talaga ang ano natin sa kabila po. Kailan po ginamit din po ng kabila ngayon. Kaya po, dito po tayo ngayon. Medyo marami po tayong tips ngayon. Paki-focus lang po kung ano po yan sa paligid natin na medyo maingay po. Mag-focus lang po tayo kayo. Alam po natin, everything po na overcome po natin. Pangalan po ni Jesus. Konting review lang po doon sa last Sunday na natakel po natin para po makarelate po yung mga ngayon lang po dumating. Doon po sa kinuha natin sa Genesis 22:1 and 22:1 hanggang 14. Sa 1 to 8 muna po tayo. Makikita po natin dito yung the test of obedience po. Paano po nag-obey po si Abraham. Nakita rin po natin kung paano, ano po yung mga importance po ng testing. Bakit po dumarating sa buhay natin ang mga pagsubok. Sabi po natin, nakita po natin dito na binibigyan po tayo, kahalagahan po ng ang pagsubok ay para malaman po natin na ang Panginoon po ay hindi pa po tapos sa atin. God is not yet finished with us. Kaya habang tayo po ay lalong lumalapit sa Panginoon, andyan po ang mga pagsubok sa buhay natin para malaman po natin na still, ang Panginoon po ay minamold pa rin po ang buhay natin. At nakita rin po natin na nais po ng Panginoon na sa bawat pagsubok na dumarating sa buhay natin, pag na-overcome po natin to, ito po yung magiging stepping stone po natin para po yung spiritual level po natin ay mag-level up. Kung dati po tayo grade 1 sa ating mga spiritual level, magiging grade 2 po tayo kapag yung mga testing po na dumarating sa buhay natin ay na-overcome po natin. At nais po ng Panginoon, kaya po siya nagpapahatid ng mga pagsubok sa atin upang one day, katulad po ng kinata natin kaganina, unanamnamin po lamang po natin yung complete. One day, haharap po tayo sa Panginoon ng complete tayo. Perfect po tayo. At makikita po natin na kaya po, inano ng Panginoon si Abraham, sinesya po na napakahirap upang makita po natin isang napakagandang halimbawa po ni Amang Abraham na kaya po siya tinawag na Father of Faith dahil po dun sa pananampalatayang tinayuan po niya. Perfect po, ibig sabihin po, magiging one day, magiging complete po tayo or magiging as a Christian, mature enough po. Sabi nga po, even if spiritual tests are difficult,
meron po ito mga wonderful purposes. Kaya po nangyayari. Hindi po bibigay ng Panginoon sa atin ang mga pagsubok kung wala po ito mga purpose sa buhay natin. Sabi po nga sa Jeremiah, God knows all the plans He have for us. Sabi po, kaya po tayo binibigyan ng mga, kaya po nagkakaroon tayo ng mga testing po, para po maging more Christ-likeness po tayo. Habang po na ino-overcome po natin itong mga problemang to, unti-unti nakikita po natin na nagiging Christ-likeness po tayo. At alam po natin na ang Panginoon po ay hindi magbibigay ng isang pagsubok na hindi po natin kakayanin. Sabi nga po niya, nung binigyan niya ng napakatinding pagsubok si Amang Abraham, nasa edad na po si Amang Abraham ng 100 years. Pero before po siya mag 100 years, hindi naman po imposible na, di ba siya nakaranas ng mga problema? Siyempre may mga ups and downs din po yung mga times na before siya nag 100. Pero pinakamabigat na po yung nag 100 years siya, na ibinigay ng Panginoon na testing sa kanya, yun nga po iaalay niya mismo yung kanyang anak. Gano'n pong kabigat sa buhay ni Amang Abraham, yung mismong anak niya, iaalay niya. Pero ibinigay po ng Panginoon to in His right time po. Alam na po ng Panginoon na si Amang Abraham ay matured enough para tanggapin yung pagsubok na yon. Hindi po tayo bibigyan ng Panginoon ng pagsubok kung hindi pa po tayo matured enough to receive that test. Sabi po sa 1 Corinto, wala bang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. At isa pa po, sabi po rito, di ba, na bibigyan niya po tayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Hindi po tayo bibigyan ng Ama ng isang pagsubok, kundi po bibigyan tayo ng grace, biyaya, ng kalakasan upang mapagtagumpayan yun. Alam niya yung sapat-sapat lang po sa atin ang biyaya ng Panginoon. Kaya pagka dumarating po tayo sa pagsubok, binibigyan din po tayo ng Panginoon ng lakas to overcome it. Ngayon naman po, makita natin sa Genesis 22:1, nung tinawag ng Panginoon si Amang Abraham. Sa English po, makikita po natin dito, tinawag na po si Abraham. At tumagot po siya, behold, here I am. Willing po si Amang Abraham na pakinggan ang boses ng Ama. Na dapat po tayo rin ganun. Every time na tinatawag po tayo ng Panginoon, tumatawag po ang Panginoon sa atin. Every time po tumatawag siya, nawa po maging willing po tayo na sumagot po sa Kanya at hindi lamang po willing. Dapat po naroon din po yung pagsunod natin. After ng pagkakarinig natin, dapat po naroon yung action natin. Sabi po sa 22:2, kasi ano po natin to by verse po. The Lord speak again. Sabi niya po, di ba? Kuhain mo yung anak mo, i-ano mo si Isaac. Dalhin mo sa bundok ng Moriah. At ang sabi, at i-offer mo sa akin. Kung makikita po natin dito, sabi niya, di ba? Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah, umakyat kayo sa bundok na ituturo ko at ihandog mo siya sa akin. Sa buhay po natin mga Kristiyano, makikita po natin na kailangan po i-take po natin ang Word of God. After po ng Word of God, i-take po natin yung ma-receive po natin sa Panginoon. Hindi po hanggang doon lang po natatanggapin natin ang Word of God. As of now, ngayon tayo po nandito, tumatanggap po tayo ng Word of God. After po nun, dapat kung meron po tayo action, go. Sabihin tayo, move, action, spread the gospel. Sama-sama po tayo doon sa pag-spread ng gospel. Offer po. Sa takbuhin po natin to, sa bilang isang Kristiyano, alam po natin lahat, sakripisyo po. Wala po naman nag-serve kay Lord ng talagang napakasarap ang buhay. Kung makikita po natin, tayo mga nag-serve kay Lord, andyan po lahat ang sacrifice natin. Sacrifice natin sa oras, sacrifice sa panahon,
Sacrifice sa pamilya natin, sacrifice sa pera, sa lahat po ng bagay. Sa relasyon, lahat po. Pero yun po yung tinatawag natin sacrifice po. Yun po yung ating offering sa ating Panginoon. Ngayon naman po, pupunta na po tayo. Ito po yung na-take natin nung last Sunday. Ngayon po tayo sa Genesis 22:3 and 4. Sabi po rito, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at sumakay sa asno kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki. May dala silang kahoy na panggatong. Matapos ang 3 araw na paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang patutunguhan. Nakikita po natin dito na ang Panginoon po, yung pananampalataya po niya, hindi na po siya yung after po na nag-command ang Panginoon sa kanya, immediately. Nakikita po natin ito, immediately, at wala na pong tanong. Hindi po nagtanong ang amang Abraham dito. Maaga po, sabi, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham. Maaga po siyang bumangon. Immediately, wala na po siyang tanong-tanong kung ano pa yung dapat niyang gawin. Sabi po, siguro po tayo, kung tayo sa buhay natin, pagka ganyan po may inuutos ang Panginoon sa atin, darating po tayo sa nasasabihin sa atin, ialay mo yung anak mo, susunodin yung anak mo. Siguro po tayo aabot pa sa ilang araw bago po tayo sumunod sa Panginoon. Siguro tatanong po natin, 3 araw siguro tayo magpa-fasting, or 1 linggo po siguro tayo magpe-pray, or siguro magpapa-counsel po tayo sa pinakamataas ng mga leader, sa lahat po ng mga, apakahirap po kasi na isang bagay na to para makapag-desisyon tayo agad ng instant, nang walang katanong-tanong. Minsan po tayo ganyan eh. Pag may pinapagawa ang Panginoon, sa sobrang hirap tayong sumunod, talagang kumakain ng ilang panahon. Pero dito po makikita natin siya ang mga Abraham. Na kanya po pala ng palataya, ay talagang, kumbaga super na po talaga. Dahil sabi, wala, hindi man lang siya nagtanong. At immediately, tumugon ka agad siya sa Panginoon. Sabi po sa awit noon na 1960, ako'y nagmamadali at hindi ako nagmakupad kasundin ang iyong mga utos. Ayan din po ang ano po ni Haring David sa puso niya na talaga pong kapag ka meron pong inuutos ang Panginoon, sabi po, ako'y nagmamadali, hindi po yung kupad-kupad, nag-iisip pa ng 1 linggo para sundin ang Panginoon. Sabi po, ako'y nagmadali na sundin ang iyong mga utos. Sabi po dito, di ba? Get up early. Umaaga po siyang bumangon. Siguro po kung titignan po natin sa istorya, nung maagang bumangon si Abraham, ano po kaya? Kayo nga po, sige, isipin po natin. Kayo po kaya? Sasabihin, ang inutos ng Panginoon na dalhin mo yung anak mo, iakyat mo sa bundok. Ano po kaya nararamdaman natin? Bilang isang ama na pinagkalooban after 100 years ng anak tapos kukuhain lang para sa iyo. Siguro tayo paagawan ng cellphone, talagang hirap na yung buhay natin eh. Parang I cannot live without cellphone. Pero eto, iba po, hindi ito basta cellphone, anak po. Siguro po, ako naisip po natin na habang inaakyat, habang pumupunta po si Amang Abraham doon, yung pong paggising niya ng umaga, totoo lang, habang inaayos niya yung mga paggatos, yung bang, alam niyo yung naghihinagpis? Naku, ito na, ihahandog ko na yung anak ko. Mamaya, susunugin na siya, iaalay na siya. Alam niyo yung ganong kahirap para sa isang magulang na isa pa mag-aayos lahat. Sabi, nakalagay po, di ba? May dala silang kahoy na panggatong, isa pa lahat na nag-aayos. Kung tutuusin po, si Amang Abraham, 100 years na po siya ng time na to. Imagine niyo po yung 100 years na matanda, ang lolo, na magbubuhat, kasakay sa asno, aakit sa bundok, magdadala ng mga panggato. Imagine niyo po kung gano'ng kahirap po. Pero ginawa po ni Amang Abraham yun. Bakit po kaya? Siguro lang po, yung bang ayaw niya na magkaroon pa ng space na kung hindi niya, kung ba parang, anong tawag doon, yung binibisi niya masyado yung isip niya sa activities. Yung parang, sige na nga, gusto niya kasi sundin yung Panginoon eh. Yung ano niya, pupunin niya lang yung isip niya. Gagawin ko na to, gagawin ko na to. Kahit po pwede niya siya mag-utos kasi napakarami niyang alipin.
Napakarami niya pong alipin, kaya, pero hindi niya po ginawa. Siya mismo ang ano ng mga panggatong, siya mismo. Dahil gusto niyang i-occupy yung isip niya na hindi siya madaya kasi kung magiging blanco yung utak niya, kaiisip paano ba to, baka po doon padarat ka isang pandaraya. Kaya hindi niya po binigyan ng space yun. Inoccupy niya po yung pag-iisip niya na kaya masunod niya kaagad ang Panginoon. Kasi di ba pagka yung sa sobrang sakit, baka sige na, yung ano na step forward, ay ayoko na nga. Ay sige na nga. Pwede pong ganun tayo po ganun eh. Pagka po natin tayo sa comfort zone natin, kaya po natin mag-praise sa Panginoon. Pero lumabas po tayo sa comfort zone natin. Tignan po natin kung kaya pa rin natin mag-praise and worship sa Panginoon. Napakadali po magsilbi sa Panginoon. Pagkakaya lang po natin. Pero pagka po, hiningi na po yung oras mo, hiningi na po yung ganito mo, hiningi na yung panahon mo, napakahirap na po. Marami na po tayong mga nagiging dahilan. Pero si Amang Abraham po, ginawa niya po, inoccupied niya po yung isip niya, binisi niya para hindi na pumasok yung mga kasinungalingan na pwedeng pandarayan ng kaaway. Na habang, huwag mo nang ihandog yan sa ama, anak mo yan, mahal na mahal mo yan, ba't mo ihandog yan? Hindi niya po binigyan ng space. Si Satan, kaya inoccupied niya yung kanyang isip. Siguro po, makikita natin sa buhay din po natin, marami po tayong mga pagsubok na ganun. Pero makikita po din natin ito, 3 araw pa po, bago siya nakaakyat sa bundok ng Moriah. Meron pong panahon na nakapag-ano siya, na pwede pang umatras pwede pa po umatras habang napakalayo, 50 miles po ang layo ng Moriah sa Beersheba. Kaya 3 araw po ang kinain nang makapunta po siya dun sa bundok. Siguro po sa loob ng 3 araw na yun ibang parang makakalba ka na ba? O marami ka pa rin po pwedeng maisip sa 3 araw na yun. Pero sa loob pa rin po ng 3 araw na yun, yun po yung isa pong pati pa rin po ng pagsubok, ng pagsunod sa pagsubok niya. Kahit po nagkaroon ng 3 araw na pwede pa siyang umatras, o pwede pa magbago yung isip niya, doon pa rin po siya nakatayo sa pananampalataya niya. Sa Genesis 22:5-8 po, sabi po ito, kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang alipin, bantayan na ninyo rito ang asno at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy. Sasamba lamang kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Pinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong, dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama, Ama, ano yun anak? Tugong patanong ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang korderong ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin, kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Makikita po natin dito na ang pagsunod po ni Amang Abraham ay base po sa kanyang matapat na pananampalataya. Bakit po kaya hindi sinama ni Abraham yung 2 servant po niya? Kasi makikita po natin dito, di ba sabi niya, kami na lamang, bantayan mo na lang nalaman niyo yung mga asno at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy sa itaas. Ano po kaya ang nasa isip ni Amang Abraham nung hindi niya po sinama ang kanyang 2 alipin? Sa buhay po natin, marami rin po pwede maging ganito. Kung sasama po ni Abraham, yung 2 po niyang alipin, 100% po pipigilan siya. Siyempre, sasabihin ng 2 alipin niya, ano ka ba naman, Amang Abraham, nasisiraan ka na ba ng bait para ialay mo yung anak mo? Para ibigay mo yung buhay ng anak mo? Pipigilan po siya. Pwede pong mangyari yon. Mangyayari po yon na sa kabila po ng ignorance po nung 2 servant po. Pero pag napigilan po yon, meron po mapipigilan. Ang plano po ng Amang Diyos sa buhay ni Abraham ay mapipigilan po. Na darating ang panahon, si Amang Abraham po ay tatawaging Father of Faith.
Pero kung hindi po nakapag-aksyon si Abraham, kung hindi niya po nagawa yung pananampalataya yun, siguro po yung father of faith, na title po ni Mamang Abraham, ay hindi po sa kanya. Makikita po natin dito na tayo po ganun din po sa buhay natin mga Kristiyano. If we want to be a faithful follower, katulad po ni Amang Abraham, then we must show the same wisdom. Kailangan po may wisdom tayo na katulad ni Amang Abraham, na talagang inalam niya muna na, naku, pag sinama ko to, yung plano ng Panginoon sa akin hindi mapapangyari. Dapat po tayo may wisdom and knowledge po tayo na nanggagaling sa Diyos. Kaya po, ano po yung mga nakikita natin dito? Hindi po isinama ni Amang Abraham yung dalawa para hindi po ba sagabal po ay kung tutuusin. Sa isang salita po, sagabal po yun sa plano ng Panginoon. Tayo din po ganon. Sa buhay po natin mga Kristiyano, kailangan po magkaroon tayo ng wisdom na i-remove po natin, tanggalin po natin. Kung nais po natin sumunod sa Panginoon, tanggalin po natin lahat ng mga obstacle sa buhay natin. Napakarami pong obstacle sa pagsunod sa Panginoon. Napakarami pong hadlang sa pagsunod sa Panginoon. Kailangan po, tanggalin po natin yon. Alam po ba natin ang nagmamarathon? Tumatakbo po yan, pero walang bit-bit. Hindi po siya makakatagal sa pagtakbo kung marami siya, kung bibit pa siyang luksak dito, kung bibit pa siyang kung ano-ano. Kaya po pag tumatakbo po tayo, kailangan wala po tayong bit-bit. Mga sama ng loob, mga problema, mga hindi magagandang bagay, yung mga humahad lang po sa atin sa pagsilbi sa Panginoon, kailangan po tanggalin po natin yan. Willing po ba tayo na kung gusto po natin lumakad sa Panginoon, ano man po ang nais ng Panginoon na sasabihin po sa atin, tanggalin mo yan, anak, ngayon yan. Willing po kaya tayo natanggalin po yun? Sabi po sa pagtatanggal po natin ng mga obstacle, sometimes we must eliminate people that keep us from holy living. Kailangan po magtatanggal po tayo ng mga tao na makakapaglayo po sa atin sa kabanalan po natin. Kasi po, sabi nga, pag sumusunod tayo sa Panginoon, kailangan Christ-likeness tayo eh. Paano kung ngayon Christ-likeness tayo, nasa loob lang tayo ng church, paglabas naman natin ng church, nandun tayo sa loob ng patsinko, nandun tayo sa loob ng inuman. Sabi po, tatanggalin po natin yun. Mga nagiging sagabal po yun para po makalapit tayo sa Panginoon. We must constantly be evaluating our friendship because some people will lead us in the wrong direction. Kailangan po i-evaluate natin kung sino yung mga sinasamahan natin. Sabi nga, di ba, may kasabihan? Ano yun? Yung, flock together. Nanto ka. Birds with the same feather, flock together. Sabi nga, sabihin mo kung sino yung kaibigan mo at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Amen po ba tayo sa ganun? Sabihin mo sa akin kung sino kaibigan mo. Sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Kaya sabi po, constantly evaluate po natin kung sino yung araw-araw natin nakakasama. Pero not to the point po, huwag po natin ma-misinterpret, not to the point po na kami Christian, kayo hindi, dito na kami, kayo dyan. Hindi po. Kailangan po, aware po tayo, kung nandun po tayo sa mga non-Christian, may purpose po tayo kaya natin sila kasama. Kailangan alam mo kung hanggang saan ang pananampalataya mo na hindi ka sasama sa Kanya kung hindi siya ang isasama mo. Siya ang isasama mo papunta sa Panginoon, hindi yung ikaw ang isasama niya papunta sa ilalim. Eliminate. Evaluate. Sometimes effective discipleship begins with subtraction. Para kung maging effective po tayong disipulo ng Panginoon, minsan masakit man po sa buhay natin. Nag-uumpisa po sa pagbabawas. Habang tayo, hindi lamang po sa kahit anong aspeto po ng pagbabawas, ang isang puno po, hindi po yung mamumunga ng maayos hanggat hindi pinuprune.
Hanggat hindi tinatapyasan ng mga kung ano-ano. Tatapyasan niya para lumago. Tatapyasan niya para gumanda yung dahon. Tatapyasan niya para gumanda yung bunga. Kaya po kung nais po natin maging effective discipleship, sa umpisa pa lang po, tapyasin na natin. Mas masakit po yun kung hanggang sa dumating ang panahon, saka pa natin tatapyasin. Sa umpisa pa lang po, hanggang maaari tatapyasin na natin, kung ano mo po meron sa atin, tapyasin na natin, para maging maganda po ang magiging reaksyon natin sa Panginoon. Makikita po natin dito sa 22:5. Ito po yung totoong pananampalataya po ni Abraham. Sabi po, kaya sinabi ni Abraham sa kanyang alipin, bantayan niyo rito ang asno at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy. Sasamba lamang kami sa Dakorod at babalikan namin kayo. Tingnan po natin yung sentence. Sasamba lamang kami sa Dakorod at babalikan namin kayo. Prepare po si Abraham kasi dala niya yung panaksak, dala niya yung panggatong, ready po yung puso niya na ihandog ang anak niya. Pag sinabi ihandog, birth offering po yun, ihandog, susunugin po yung anak niya. Pero ano po ang sabi niya? Paakyat pa lang po sila. Ang sabi po ni Abraham, babalikan namin kayo. Gaano po kalakas ang pananampalataya ni Abraham na kahit ialay niya ang anak niya, kahit sunugin niya ang anak niya, kayang buhayin ng Diyos ulit. Napakatindi po ng pananampalataya niya. Tayo po hindi eh. Meron tayong date na ganito, yan. Uulan, aaraw, babagyo, ano. Sige, huwag na pumunta kasi babagyo, uulan, aaraw. Hindi po ba natin alam na kayang pahintuin ng Diyos ang yelo? Na kayang pahintuin ng Diyos ang ulan? Ito nga po huwag natin. Babalikan namin kayo. Ibig sabihin, alam ni Amang Abraham na kapag hinanda niya, inandog niya kanyang anak, naniniwala siya sa kapangyarihan ng buhay na Diyos na bubuhayin muli ng Diyos ang kanyang anak. Kaya sabi niya, malakas ang loob niya sabihin na, babalikan na lang namin kayo. Hindi niya sinabing, babalik ako. Kasi pag sinabing, babalik ako, ibig sabihin, ano yun, nagyan mo na yung anak na doon, namatay na. Pero hindi. Buo ang pananampalataya ng mga Amang Abraham na ang Diyos ay able dahil siya ay God of miracle. Makikita po natin dito yung response po ni Abraham. Makita natin talagang masyadong remarkable kung marirealize lang po natin na yung kanyang command ay illogical po. Walang katuwiran kung tutuusin. Tignan natin, walang sense po eh. Ihandaw nga anak mo. Walang sense po, di ba? Pagkapapakinggan mo, ano ba namang klase ito? Bakit ganun? Ihahandog ang anak. Pero, doon po natin makikita kung maiintindihan po natin kung gano'n kahit na walang sense po sa buhay natin, masakit, na ano, hindi natin kakayanin o hindi ka panipaniwala. Pero kapag ang Diyos ang nag-utos at kayo ay sumunod sa Diyos, doon po na natin makikita kung gaano katindi yung ating mga pananampalataya. Minsan po, dumarating po sa buhay natin na yung mga pagsunod sa Panginoon, nonsense na po. Nakakaramdam na po ba kayo ng kapaguran sa pagsisilbi sa Panginoon? Nakakaramdam na po ba tayo? Ilan taon na ba ako nag-serve sa Panginoon? Ilan taon na ba akong ganito? Wala naman akong napapala. Oras ko, lahat, kuha na. Mula Lunes hanggang Sabado, ay Beres, mag-atrabaho ko. Pagkatapos pa nun, mag-aaral ka pa ng Biblia. Pagkatapos pa, uutusan ka pa ng kung saan pupunta ka dito. Mag-aano ka pa ng mga gamit. Napagod na po ba tayo? Every Sunday na lang ba? Puro church na lang ba? Hindi na ba pwedeng mag-aryo? Hindi na ba pwedeng manood ng siniman lang yan? Hindi na ba pwedeng makasama yung aking darling? Kasi family day naman. Napagod na po ba tayo? Halimbawa po, sasabihin ko sa anak ko, anak, kainin mo nga tong ice cream.
Kinain naman ng anak ko. Matatawag po ba natin magandang obey po ng bata yun? Kasi po, ang pinapakain mo masarap. Ice cream, natural, susundin ka ng bata. So, yun din po ang totoong test. Ang totoong test po pinatawag sa atin, eh hindi po yung pakakainin tayo lagi ng masarap. Lagi po tayong, kumbaga sa isang Christian, kung baby Christian tayo, lagi tayong pakakainin ng malambot. Dapat po, dumarating tayo sa punto na nalalaman natin na ang totoong pagsubok po, hindi po madali. Kaya nga po tinawag na test. Wala pong pagsubok na madali. Meron pong test na madali, yung test po sa eskwelahan. Kasi pwede po natin kopyahin, pwede po natin dayain, pero hindi po yan ang totoong test. Ang totoong test po ng pagsubok, katulad po, hindi po natin na katulad po ng kay Amang Abraham, na konektado po ang buhay ng anak. Tignan po natin muli. At namnamin po sana natin yung lyric dito na kung habang kinakanta po to, yung sabi po rito, ito na ata yung pinakamataas na bundok na aakyatin ko. Sa buhay po ni Amang Abraham, ito na yung pinakamasakit na pagsubok na dumating sa buhay niya. Naman po, pakiintindi po natin yung lyrics ng kanta. Oh, this must be the hardest hill I've ever climbed. For I must sacrifice you from this son of mine. And so I go to worship with you by my side. And trust the sacrifice He will provide. And though I cherish you, I must now offer you to Him who is the giver of all good things. And though I cherish you, I will now offer you
And by his love he made a better way. And so I cherish you, and so I earn you. Truly you're the giver of loving. And so I cherish you, and so I honor you. Your sacrifice is now the King of Kings. Jehovah Jireh, He has provided the sacrifice of love no man could ever pay. And what He requires of you and me, even the hardest things. Your blood, Christ, your sacrifice gives me strength to obey. Sige po, sandali po tayong tumayo at sandali tayo manalangin po. O dakilang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ni Amang Abraham. Kung paano, O Lord, na tinawag mo siya upang Panginoon ipakita sa amin. Lord, kung gaano katataga kanyang pananampalataya. Kung paano, O Lord, na sa kabila ng napakalaking pagsubok at dumanas sa kanya. Ama, binigyan mo siya ng kalakasan upang patuloy na ma-overcome ito. Alam namin, O Lord, na ikaw din mismo, Ama, ikaw mismo na nagbigay rin ng iyong anak sa amin upang magkaroon kami ng kaligtasan, upang magkaroon pa ng kami ng buhay na walang hanggan. Iyong binigay ang iyong anak. Maraming salamat po, Ama, at hayaan niyo, O Lord, na sa buhay namin ito, bang pundasyon namin ngayon ang aming nakita at narinig. Lord, humihingi kami ng kalakasan sa anumang pong pagsubok na darating sa buhay namin, sa anumang pagsubok, Panginoon, na aming tinatamasa ngayon. Ikaw ang Diyos na nakakakilala, O Lord, sa bawat isang anak mo na naririto ngayon. Kung anumang po, Panginoon, ang mga posisyon ng kanilang mga puso, ng aming mga puso, Panginoon, sa oras na ito, ano man pong problema ang dala-dala namin, O Lord, ano man pong mga kasakitan ng aming mga pisikal na katawan, ano man pong mga dalahin namin, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng isang halimbawa, O Lord, na ang bawat pagsubok na ito ay isang magiging malaking pribilehiyo sa buhay namin, na upang amin ito malagpasan ay ito ay aming magiging karangalan mo, O Lord. Ito ay mapapurihan ang iyong pangalan. Maraming salamat, Ama, sa buhay na ibinigay mo sa amin. Lord, sa bawat isang naririto, Lord, inihiling namin ang pagsama ng iyong banal na Espiritu upang, Panginoon, sa panahon ng aming pagtakbo, Panginoon, sa gantong takbuhin, O Lord, sa aming buhay Kristiyano, O Lord. Alam namin, O Lord, na sa amin lamang kakayanan na hindi sapat. Alam namin, O Lord, na napakahirap sumunod sa iyo. Ngunit narito kami, Panginoon, humihingi ng kalakasan, humihingi ng kapatawaran, humihingi ng kaalaman. Ama, lumalapit kami sa iyo sa oras na ito. Patawarin mo nga kami, O Lord, sa panahon mga pagsubok na hindi namin nalalagpasan. Sa panahon, O Lord, ng mga pagtawag mo sa amin, na kami nagpupumilit lumayo, Ama. Panginoon, patawarin mo kami. At bigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan upang malaman namin sa sarili namin, O Lord, ang tunay na pagtawag mo, Panginoon, at kung ano ang aming tutugon sa iyong pagtawag na ito sa amin. Lord, maraming salamat. Alam
mo kami pinababayaan. Dinadala mo pa rin ang aming mga panyapak sa iyong tahanan upang magkaroon kami ng mga kaalaman, upang makarinig kami ng mga mensahe mo, upang maging pundasyon namin ito sa buhay namin. Alam namin, O Lord, na sa buhay namin ito, O Lord, wala kaming magagawa kung wala ikaw sa buhay namin. Panginoon, bigyan mo kami ng kalakasan physical. Bigyan mo kami ng kalakasan spiritual, O Lord, upang mapagtagumpayan namin ang anumang Panginoon na bundok na aming aakyatin, O Lord. Ang anumang pagsubok na aming dadaanan. Alam namin ikaw ay tapat na Diyos. Alam namin, O Lord, na sa kabila ng mga problema ito, ikaw ang aming kasama. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita that you will never leave us and you will never forsake us. Maraming salamat sa iyo, Ama. Maraming salamat sa iyo. Muli at muli at muli, Panginoon, ikaw ang aming pinapupurihan. Ikaw ay aming itinataas dahil ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos na nagdamahal sa amin. Ikaw ang Diyos na hindi nagpabaya sa amin, na kaya kami naririto ngayon, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagpaprotekta sa amin. Maraming salamat po. At sa oras na ito, O Lord, inihiling namin ang bawat papuso, Panginoon, na nagdurusa sa ngayon. Ang bawat puso may problema ngayon. Lord, bigyan mo ng kapayapaan. Bigyan mo ng pagmamahal. Bigyan mo ng pag-asa, O Lord. Alam namin, O Lord, ang lahat ng ito ay sa iyo lamang manggagaling. Maraming salamat sa iyo, Ama. Sa iyo ang lahat ng pinakamataas na pagpuit at pasasalamat sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen and amen. Thank you, Jesus.